Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Marcos, Kabanata 12, talata 28 hanggang 34. Sa ebanghelyong ito, si Jesus ay tinanong ng isang tagapagturo ng kautusan, "Alin po ba ang pinakamahalagang utos?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Makinig ka, Israel. Ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas." Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. At sumang-ayon ang tagapagturo ng kautusan at inulit niya ang lahat ng binanggit ni Jesucristo at sinabi niya, lahat ng ito ay mas mahalaga. Ang pag-ibig sa kapwa ay mas mahalaga kaysa pagdadala ng handog na susunugin at iba pang mga alay. Kaya't nakita ni Jesus na maganda ang sagot niya, kaya't sinabi, hindi ka na nalalayo sa kaharian ng Diyos. Ang mga salitang binanggit ni Jesucristo ay nakasulat na sa lumang tipan. Ang tawag ng mga Hebreyo dito ay Shema Israel. Ang salitang Shema ay salitang Hebreyo para sa makinig. Shema. Kaya nga mahalaga ang pandinig, ang tainga sa bayang Israel. Sapagkat sa bayang Israel, ang pakikinig ay nakaugnay sa pagsunod. Sapagkat ang tainga ay nakaugnay sa puso. Kaya nga, kahit sa bagong tipan, ang sabi ni San Pablo na ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig. Sapagkat kapag mayroong nangangaral at mayroong nakikinig na bukas ang pusong tanggapin ang mabuting balita, ang taong iyon ay tumatanggap sa salita ng Diyos. Ito rin ang nangyari kay Birheng Maria. Kaya nga, si Birheng Maria, nung ipinahayag ng anghel ang mabuting balita ay naglihi, sapagkat habang pinapakinggan niya ang mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, ang puso niya ay bukas na tanggapin ang kalooban ng langit para sa kanya. Kaya nga sinabi ng maraming nag-aral na si Birheng Maria ay unang tinanggap ang Diyos sa kanyang puso at sa ikalawang pagkakataon tinanggap niya ang Diyos sa kanyang sinapupunan. Mahalaga ang Shema Israel. Ito ay panalangin ng mga Hudyo pagkagising sa umaga, bago umalis ng bahay, bago matulog, at ito ay ipinapasa nila para matutunan ng mga bata. At ito ay magiging panalangin din ng mga kabataan. At isinusulat nila ito sa mga katad na balat ng hayop. At inilalagay nila ito sa hambana ng kanilang pintuan. At yung mga ibang Hudyo na totoong sumusunod sa kanilang tradisyon, inilalagay ito sa parang isang maliit na kahon at tinatali ang kahon sa kanilang noo at yung iba ay tinatali ang kahon sa kanilang kanang braso. Kaya nga, makikita natin sa ebanghelyong ito na ipinapaliwanag ni Jesus ang kasaysayan ng kanyang bayan. Mababasa natin sa lumang tipan ang unang bahagi ng utos na sinabi ni Jesucristo, "Makinig ka, Israel, ibigin mo ang iyong Diyos ng buo mong isip, ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas," sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 5. At mababasa naman natin ang mahalin mo ang kapwa katulad ng iyong sarili sa aklat ng Leviticus, Kabanata 11, talata 18. Kaya nga sabi ni Jesucristo, sa dalawang utos na ito, sa Shema Israel, nagaganap ang lahat ng kasulatan.
ang lahat ng mensahe, ang buong mensahe ng batas at ng propeta. Kahit pa nga sinabi ni San Pablo sa sulat sa mga taga-Roma, Kapitulo 13, versikulo 9, na ang mga utos na wag mangalunya, wag pumatay, wag magnakaw, wag magnasa ng pag-aari ng iyong kapwa ay binubuod ng utos na pagmamahal sa kapwa. Kaya nga malinaw sa kautusan na ito ang puso ng lahat, pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At kung titignan natin ang ating buhay, kung titignan natin ang laman ng ating isip, ang laman ng ating puso, kung saan natin inuubos at ginagamit ang ating lakas, minsan totoong para tayong napapahiya. Sapagkat makikita natin doon na maaaring kakaunti ang pagmamahal sa Diyos, kakaunti ang pagmamahal sa kapwa, at mas maraming pagmamahal sa ating sarili. Kaya nga, kung ihaharap tayo sa dalawang kautusan na ito na naglalagom sa buong kasulatan sa batas at propeta, tila ba tayong lahat ay bigo? Ngunit ang mabuting balitang ito ay totoong mabuti, sapagkat sinabi rito na mas nais ng Diyos ang pag-ibig at habag kaysa mga handog na alay na susunugin. At anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito na totoo, tayo ay inaanyayahan na sumunod sa mga utos ng pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. At kadalasan ay nakikita nating tayo ay kulang, hindi sapat ang ating ginagawa. Ang mabuting balita ay yung sinabi sa ebanghelyong ito, na parang sinasabi ng Panginoong Hesukristo, ang mas mahalaga ngayon ay hindi dahil natupad natin ang utos. Ang mas mahalaga ngayon ay pag-ibig at habag. At anong ibig sabihin ng pag-ibig at habag? Na sa kabila ng kakulangan natin sa pagtupad ng mga utos na ito, nagaganap naman ito sa pagtupad ni Hesukristo sa mga utos na ito, sapagkat tayo bilang kanyang kapwa ay patuloy niyang kinahabagan at patuloy niyang iniibig. At ito ay napakagandang pagnilayan sa panahon ng Kwaresma. Ito ang daan sa pagbabalik loob sa Panginoon, na maniwala tayo na bumabalik tayo sa Panginoon hindi para sukatin, hindi para bilangin ang laman ng ating isip, ang laman ng ating puso, kung saan natin ginagamit ang ating lakas. Lahat tayo ay babagsak, hindi tayo papasa. Ngunit ano ang magtutulak sa atin para magbalik loob? Sapagkat ang babalikan natin ay isang Diyos na hindi binibilang ang mga kakulangan natin sa nakaraan. Ang Diyos na ating kaharapin ay isang Diyos sa katauhan ni Hesukristo na pupunuan kung anuman ang ating kulang. Kaya nga, sabi ni Hesukristo, halimbawa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 7, Talata 12, na parito ako hindi para pawalang bisa ang kautusan at propeta. Naparito ako para ganapin sila, para kumpletuhin kung ano man ang kulang sa kautusan at propeta, at para kumpletuhin kung ano man ang kulang sa atin sa harapan ng kautusan at ng mga propeta. Kaya nga ang Shema Israel ay totoong naganap kay Hesukristo. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong isip. Ang kanyang ulo ay kinoronahan ng tinik. At ito ay tanda na isinantabi niya ang kanyang sariling kaisipan, kanyang sariling kalooban para pumasok sa kalooban ng Ama. Mahalin mo ang iyong Diyos ng buo mong puso. Makikita natin na sa krus, ang sibat ay naglagos sa puso ng ating Panginoon at doon ay dumaloy ang dugo at tubig. Sabi ng mga ama ng simbahan, ang tubig ay naglalarawan sa binyag na naglilinis sa ating mga kasalanan, at ang dugo ay ang dugo ng bago at walang hanggang tipan
para sa kapatawaran ng kasalanan. At ito ang pag-ibig ni Jesucristo, buong buo na para sa kanyang Ama, ngunit buong buo rin para sa kanyang kapwa, para sa ating lahat. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong lakas. Ang lakas ng tao ay nasa kanyang mga kamay at nasa kanyang mga paa. Sa krus ay ipinako ang mga kamay at ang mga paa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas upang iugnay muli ang sangkatauhang nawalay sa kanyang Ama. Kaya nga, sabi niya sa krus, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At sabi ni Jesucristo, naganap na. Kaya nga, napakagandang pagnilayan ng mabuting balitang ito sa harapan ng ating kakulangan. Sa harapan ng utos ng Shema Israel, makikita natin na tayo ay kulang. Ngunit napakagandang pagnilayan na kung may kulang man sa ating buhay, sa ating kabanalan, sa ating pagsunod sa Diyos, narito ang ating Panginoon upang punuan ang lahat. At isa lang ang dahilan, sapagkat lahat tayo ay nais niyang makasama sa pagbabalik sa kaharian ng kanyang Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.